And then this week, the Lord will continue to bless us. Si Brother Dave na rin siya seminar na po, meeting sa Manila, conference no, sa Manila. Manila siya, sa Manila, nag-performing. And then, we will also continue to pray sa atong for our country. Medyo ang atong mga leaders na lain-lain ko direction. We hope and pray that the Lord will intervene. It is only the prayer sa mga righteous people, the prayer of these people na minawa sa Pinoy. Sometimes, dili ko talaga ang puana, atong ginaprihan, ang atong lang mga need, ang atong mga pangangahanglan, but we need to pray. Country, kapalit ng Jesus kay all over the world na ay people samot, kung nagatanaw mo sa news, sa UK, samot dito, ang mga religious groups, ang mga immigrants, sa US election, sa Russia, Ukraine, Iran, at siyempre, kapag di na ganyan ng country, ang mga tapagan medyo mag-ready na sila tayo Israel. Ang uban itong crossing border, ito sila musugod na mamalhon mo sa ibang country. So, same sa ato, we continue to pray kay ang samok is all around the world. Murabag init niya, gamay dato na buto. So, atong akuan na the Lord will take care of us, sabi ng kita mga Christians, and even the Christians sa nation. So as we worship Him, ato tayo remember ang atong mga need, ang atong mga brothers and sisters all over the world na ato. Before we continue sa atong worship, let me greet all of you good morning. Until sa atong my birthday. Hindi na ito memorize na. Birthday. Ha? It's our birthday. Si... Ha? Ano sa ang birthday? August 9. Oh, happy birthday. Happy birthday. August. Karon. 11. Sa katong Friday. Praise God, no? May the Lord bless you. Si Lord man mag-appoint o date sa atong pagkatawag din sa kalimutan. So, ato din ang pasalamatan. Sometimes people marabak pagpili sila sana mag-litson, mag-ihaw, walay birthday ba? So, but that is not true. Ang atong yung the best time that we can celebrate birthday is mag-pray ka sa Lord. As person, thank Him for how He has made you. Salamati siya magpapatawag niya. And even sa mga butang na wala ka nalipagpas, salamati siya. That is where we begin sa atong pag-celebrate sa atong birthday. Dili nga magpakaon ka, kung badang ka, it's okay. No? Kung imong joy nga magpakaon ka sa imong birthday, pakita nimo sa tanan nga you are grateful to God, praise the Lord. But I am sure na the best thing, the best way to celebrate your birthday is spend time in prayer. Pasalamati din ang Lord. Sa makalimutan na, Lord, thank you ha, kaya hatagan ko yung good happy. Pero the best way is to thank God. So, praise God, no, for our birthday celebrant. And then, let us now prepare our hearts as we worship the Lord. Let us all stand. Atong
i-meditate ang Word of God at kabalandong ng tulong na nakita na to sa Psalms 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates his friends. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. This is from God, who reconciled us to himself through Christ, who gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, thank you, Lord, for this day that you have brought us together to worship you. Lord, we pray that your Holy Spirit will be with us, anoint Pastor Sam as he shares the message, and open our hearts and minds to listen to your word, and bless us, O God. Help us to remember your word and apply it in our life. We pray for our brothers and sisters, Kabulong family, take them, keep them away from harm and evil. And may we worship you with joy in our hearts. In Jesus' name. Amen. And let's continue to worship as we sing our song of praise with fine words. The Hunod.
worship ato ang pagkakao ng another worship. Ay buti-buti mo ko ang Lord. Thank you Lord sa iyong paalam sa amin. We are grateful to you. Salamat. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong hawak ay nagpapawalang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong hawak ay nagpapawalang hanggan. Pinupuri sinasamba kita, dahilan Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Pinupuri sinasamba kita, dahilan Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat iyong magmahal. Ang iyong tawa ay nagpapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dahilan Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dahilan Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Let us continue to worship the Lord
may opening umunit ang atong mga pasalamat. Atong inugunan siya everyday of our lives. Sabi ng karoon na talinhin, we are gathered here to worship Him o ang iyang presensya, kinaabi sa malaang Espiritu, mag-auban ka nato karoon. So as we continue to worship through our prayers and thanksgiving, atong halad sa Ginoo ang atong mga salamat o atong mga prayer request. Atong iampo, ibutan nato sa iyang kalaan sa iyang presensya karon na pag-auban ka nato. Let us pray in silence. Amahan namo nga naa sa langit. Balaan ang imong ngalan. Ang imong tingharian mo abot ka namo. Ug ang imong kabubuton maoy among tumanong dinhi sa yuta. Ay imong salamat. Salamat Lord. Adlaw na kami imong gidalabin ni aron sa pagsimba o pagdahil kayo. Lord, ikaw lang ang nakakita sa mga pag-ampo sa imong katawan. We pray that you honor your prayers, O Lord. According to your will and purpose. I-grant ang prayer sa imong katawan na nagatungan sa imong kabubukan. Kaya ikaw nagasaan, duha kong tulo, nagatapok sa akong ngalan, anaa ako sa paliwala.
We believe, Lord, that you are listening to the prayers of your people. May you grant it to them. Those who are praying for blessing, bless them, Lord. Those who are praying for healing, touch their bodies in the name of Jesus. Because wala imposible sa iyo. Those who are praying for strength, may you give it to them, O Lord God. Kakagi sila kusog, kakagi sila o kaalam sa pag-handle sa ilahang mga trabaho, sa ilang mga negosyo. Salamat, Lord, kay imuhang kaayo, nagapadayon, o natilawan sa imong katawan. May you continue to bless them, Lord, as their faith grow. Allow the faith of your people, ang ilang pagtuod ha, kanimo mulikon, Lord, in the name of Jesus. Mulikon kini, Lord, ay nagpakita ka sa ilang pinaagi sa pagtubag sa ilang mga parang. We pray, O God, that you bless your people. Thank you, Lord, for your servants, inuhang mga katawhan na naadini nag-celebrate sa ilang birthday, si Lorna o August 9. May you continue to bless her and grant her the desires of her heart. Lord, we pray for the Christians all over the world na naa sa sitwasyon sa kalisod tungod sa gira, kalisod tungod sa kawan. May you provide for their needs, O God, because wala na imposible sa inyo. Ingon ka, Lord, na tawag lang ka mo sa akong ngalan, ako yung tumagun sa inyo. Hear our prayers today, Lord. Among ginaampo ang among Pilipinas, among country, na Lord, unta magkahiusa ang among leader, aron makahimo silang kaayuhan sa katawhan. We pray, Lord, na unta you give us good leaders that are sincere, and may your hand be heavy upon those people who are corrupt. Kay anak sa Lord, dili na lang mutingog ang tama, kay dili gusto samok apan Lord, humbaluni na you are a God of righteousness and justice. Ang imuhang steadfast love and your mercy is before your throne, but the foundation of your throne is righteousness and justice. Help us, O God, na dili ni mahadlok to stand for the truth. Dili ni manalaw, O God, because na ay times na i-test me sa among sitwasyon to find out kung barog bagid mi sa kamatuoran o dili na lang ni tingog kay hadlok mi sa among kadagatan. But Lord, you are a God of strength and power. Akong ginapray, Lord, that you will bless your people, speak to them, and allow them to have the wisdom to carry out the daily activities of their life. At itong mga negosyante, i-bless sila, Lord. Bless them even more. At itong mga worker, hatagi sila wisdom, aron sila mag-promote sa ilang pangalawa. At itong nagapangita o trabaho, Lord, I pray na makonect sila to the people whom you have prepared para mahatagan sila trabaho. Lord, wala na imposible sa inyo. Kabalo ka sa tanan nga panghitabo. Kabalo ka, Lord, unsay mga hinahanglan namong himuon. Guide your people. Kuhaan ng mga
kanang mga kahadlok, kanang mga kaulaw. Allow us to do the things na gusto niyo mong aron kami, Lord, mo panalangin. Ay na time, Lord, na namin natin dinasulti, pero dili na mo buhaton kay alanganin ni, nahadlok ni, maulaw ni. I pray in the name of Jesus na kanang mga butang na makababag sa imong panalangin, among ma-overcome. Give strength to your people, O Lord. And salamat, O God. We pray for Kuya Dave na nasa Manila, seminar. We pray for protection and also wisdom. And for those members of this church na wala anhin because of some circumstance, we pray for them. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong grasya o Panginoon. May you bless our worship service today as we listen to you, Lord. Open our hearts and our understanding and allow us to remember your words. This is our prayer in Jesus' name. And with that, let us all sit down. Good morning, may bukag sa kanan. Praise the Lord, no? Sa palindot ang panahon, giling-init, pero hapit ng ilan. Grabe ang dalugdog ganitang kadlaon, ay kadlaon, baka mga 7 o'clock in the morning, kusog ang dalugdog. So, abi na ko, the rain will pour. Grabe sa Ginoo, wala ka. No? So, kamusta ba? Ang gibati sa kanan karon, healthy ba? Wala kayo giubol si Paul? Ako na di ay, joke lang. So, again, no, as we listen to God's word, atong i-pray na, how does this would speak to me, Lord? No? Paunsa na ko ni ma-apply sa kong life? Paunsa kong pwede mausan? Kung na may kailangan mausan. Okay ba? So, excited ba ta for God's word today? Amen. So, akong entitled akong message karon from the book of Genesis as paborito or favorites. Okay? Kita man tanan natay lain-lain na paborito sa kinabuhi. Tama ba? Lain-lain tayong paborito na sudan. Kung palitan yung budget 50 pesos or 75 pesos, what ko ang karinderya, isa lang yun yung pwede ba? Order o buha, depende. So kung nakiyan ang amount, kung sino order mo? Gulay. Gulay na budget. Ha? Pansit, no? Sabaw. So lain-lain siguro kung ulan, sabaw. Pero kung init, sabaw ka. Aros kaldo. Sabaw rin gahapon. Okay. Sige. So, sa food, natin yung favorite. Sa color, natin yung favorite. Diba? Color sa Mina. Tama ba? Ito ba? Color sa Mina. Masay natin yung mga paborito na say brand sa gamit. Kung mahal kayo, Anton Gilid lang, hindi ba pala? Di ba? Pero na-ay times sa kaning favorite, hindi siya maayon. No? So, ang muna itong tanawon karon. Isa ni siya. So, let's open our Bibles to the book of Genesis, chapter 25, verses 19 to 28. Sa book of Genesis, chapter 25, verses 19 to 28. Pa-flash na rin. So, itong basahon. Okay, ready na ba ta? Okay. This is the account of Abraham's son Isaac. Sabay ito basahon. Abraham became the father of Isaac. And Isaac was 40 years old when he married Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean from Padan Aram, and the sister of Laban the Aramean. Okay, started ko pala. Pag tinanong nga, Pastor, wala siya apelido sa una? Actually, wala pa. Kaya gabay pa lang ng tao, kaya apelido. Ibalan ka, basic isa yung papa, o taga-asa ka. No, kay Samuel na taga-Dabaw, na anak ni Eli. Okay. Pero dagko naman kay Butan, so di pwede Samuel na taga-Dabaw, dagan mo Samuel na taga-Dabaw. So buta ka na yun. Apelido. Wala ka apelido yung panahon, ha? Sige, next slide. Natiwag mo sa ito. Later, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, because she was barren. And the Lord heard his prayer, and
his wife, Rebecca, conceived. But the children inside her struggled with each other, and she said, "Why is this happening to me?" So Rebecca went to inquire the Lord. Okay, kung saan na. Kasi nagdari ang wala kayo wala ko yung kambal, no? Okay, nagkita sa out, kung sila naglihog kayo sa tiyan, hindi ba? Alihog yung kayo, wala tayo hindi gusto. I don't know, sobrang wala yung twins, pero in case alihog na kayo sa tiyan, kasi kalihog. Narakang po siya sa King Lord. So may pasabot ani. So, next slide. And he declared to her, ang gino na yun, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you will be separated. One will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Ngayon kung ba nyo na gino, 2 nations are in your womb, naduha naman ang iyang, isa naman ang iyang twin. Duha naman ang iyang anak. Because si God, He can see the future. Pagtanong niya si Noah, He can see generations after you what will happen. So niya na si God kay Rebecca, by duha ka nasod, lima ka nasod. Sa imong sinapupunan. Kunya, they will be separated, and the older will serve the younger. Pero pakambal niya, katong older na kambal, will serve the younger. Okay? Sige pa dahil na. When her time came to give birth, there were indeed twins in her womb. The first one came out red, covered with hair like a purple, so they named him Esau. After this, his brother came out grasping Esau's heel, so he was named Jacob. And Isaac was 60 years old when the twins were born. So dahil doon ka twins na anak, ang magulang sa physical description, balbon, balahibuan, no? Pula. Medyo pulahon ang panit. Ang isa kay, siguro hamis, wala nang hingon, no? Kaya siguro normal yung skin tone, siguro brown. Okay, next slide. When the boys grew up, Esau became a skillful hunter, a man of the field, while Jacob was a quiet man who stayed at home. Because Isaac had a taste for wild game, he loved Esau, but Rebecca loved Jacob. Ito na pansin niyo sa story. Ha? Ayay ka. Ay, paborito. Si Papa kasi favorite. Si Esau. Ganun man yung paborito si Esau. Hawag siya muhan. Sa unang panahon, may grocery. Wala may, food panda. Wala mo na. So, kung gusto ka mukha maglami, ikaw, Gray, mangusog, maningkamot. Kaon mo ng bukid, butang kang trap, ang dalahang pana, hantingon mo na yung pagkaon. Boro lang tayo account naglami. Kung dili, dito ka sa, sige, tanongin mo. Gulay-gulay ka. O, nakay shit. Pero gusto kang lami ka karne, hantingon mo ka. Kung nagganahan ka ang papa kay Esau, kaya he has a taste for wild game. Karong game mo ng deer yata. Sa English ako, gusto na usa sa Bisaya. Ang paborito sa mama kay si Jacob. Kaya naman, sugo-sugo man sa balay. Karibot, sugo-sugo sa balay. Pero, tilumon. Tilumon ba? Siguro kung suguon, kung pala, gutuman ba yun? Tilumon ba? So, sugo-sugo sa balay. Kaya si Esau, laagan. Pero pag uli, dili kay mula ang pag uli, ngayon kwarta. Pag uli, siya pinagbitbit. Langaon ka. Ang kay ni, ang ganahan kay Papa. Diba? Kasi siguro ang Papa, tiguang na, di nakadagan. Pero na siya anak. So na ay favoritism. Kung saan kayo itabuan eh. Tama ba rin? Kita na to. Sige, tanaw na to ha. Hindi na ito nakita nga. Sige, next slide. Do not use God's word to treat people badly or cause conflict. Ingon si God kay kung mama, kisa mo si Rebecca nga naigawa ka nasod sa inyong tiyan. In the future, they will become great. So siguro, basi nung nauna niya, paboran ko ng panghod. Pero ang wala man nagingon ng mga basis. Pero siguro din kay masugo-sugo niya.
Kumoto yung ipabulan. Pero ang puntuan na is in life, simply because tama ka, it doesn't mean na pwede mo buy-buyon ang ibang tao. Pwede ka magbuot dahil sa iyong gusto ba itabo. Or kung kay tama ka, it doesn't mean na nakaisulti sa tao diretso without considering their feelings. Pananglitan, si David, sa story sa Bible, gi-anoint na si David as king. Si Saul, di na siya hari. Si David na may appoint. Pero gipatay ba dahil ni David si Saul? Ha? Wala. Yang puan, wala ganyan gipatay, pwede niya capture, di hulat siya. Si Abraham, gipramisan siya ni God, papaan ni Isaac, na you will be a father of many nations. Apil na rin si Esau. Naguna-una man siya sa Ginoo. Asawa din, i-promise ba yan Ginoo? Wala ka man, ako na lang yung buhat. Naguna-una ba? Kailan nag-i-promise? Sitya sa dito. Iyan gianakaliyahan ang katabang sa iyang asawa sa balay, si Hagar. Tungod na si Ishmael. So bantay ta na, when God reveals, nakailan na kay Jesus, ang love na ito sa commands ni God increases, dili na ito siya himong sukod para atong husgahan ng ibang tao. In the same way, kung kailangan ka sa tama, ang alam ko sa biblical example, dili na pasabot, kaya katong tao nga siguro wala ang yung sinuha, imo na siya i-persecute. Kaya ni Jesus, love your enemies. Pray for those who persecute you. Sige, maghatag ng example ha. Hindi na siya enemy, within the family na lang, pwede kita malayo. Next slide please. Manawin nyo na ako. Sige, next. Sige, next. And in Ephesians 6:1-4. No, basa na ito. 1, 2, 3, go. Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Next. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. Next is, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up in the discipline and instruction that comes from God. Diba sikat ko kaya nag-issue pa ng Mark Yulo ba to? Olympian, no? Ay, si Carlos. Mark. Carlos Yulo, Olympian. Diba sa social media, nag-take side. Dahil yun, ang mama, tama, kay mama doon na. Ano tayo nandili, hindi siya dapat, sana, pakialam, etc. Wala na tayo subay dahil taas na tayo. Pero ang point is, tama man na you honor your parents. Ato love, pahuro na itong parents. Pero ang Bible na command ko sa parents, yan sa fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Ayaw sahay ang parents po, the way nila i-treat ilang anak, ang anak, syempre magluod din, malain, masakitan. No? Siguro inagawin kay tulos, panawa. Ang worst, i-compare pa ka sa uban. Or na yung paboritong anak, ang ginamagulang, i-compare sa magulang, ang magulang, i-compare sa younger, wali man anak, compare ka sa kong igagaw. So, ibatiyon sa bata. Masubog yun ang sinuha. Pero ang ginagamit lang is, katulong first na command, honor your father and mother. Dapat there has to be a balance. Sa case ni Esau, o sa case ni Jacob, dapat ang papa o mama wala dyan di-play on influence. Kaya kung na may promise si God, it is God who will fulfill His will. Pag mag-una-una ang tao, ito yung chance na masikyan. Kalitsi-litsi na. Wait upon the Lord. Amen ba? Okay.
So sa family, dapat walay favorites. Kaya siguro ato po i-reflect no, sa mga parents, kaya kumanda, rather, bring them up with a discipline and instruction that comes from the Lord. Siguro, pero hindi ka masukot, kaya wala po hindi mo gi-pray. Wala po hindi sila, diyan sana, di-bring up in the discipline and instruction that comes from them. So, ang ilang behavior might be a reflection kung sa kung hindi sila pagpatato. Diba? So, it's a give and take. Siguro, sa case ni Esau, kung ni Jacob, may balang later, nagiging may tabo ka naman. Na may favoritism. In the eyes of God, kita tanan, we are equal. In Jesus Christ, we are equal. Okay, in the same way, kita po, ato nang ipakita ng love sa members sa itong family. Amen ba? Well, it makes sense, no? So, there has to be a balance of things. Ang parents, honor is due din sa inyo. Pero at the same time, you have to train the children, the youth, about God. Kaya, example, no? Ako rin yung anak, natod ko yung school, maulaw din ba? Di ba? Siyempre, may crush sa skillahan. So, ayaw ko ito, masok ko yung ano. Or, sa case ito ni Juan, sa to si Carlos Yulo, siguro ako alam point na ito, kung ang issue ay napapresko, no? Diba siguro kayo, or yung Facebook Live. Bitaw, pag dati away, ayaw yung Facebook Live, or ayaw siya post, screenshot, palimong ng message niya. Kailangan ginagawa mo ba ito, di ba? Remember, actually, pag dili ka musik o vengeance, ang Ginoo ang bulihok. Tanaw ito na verse niya. Kung if you honor kasi ng parents of Pilapet, things will go well for you. Meaning, ang iyong trabaho, iyong negosyo, iyong pamilya, it will go well. Kung na may issue, ginagmay mo. Kung sa pa, you will have a long life on the earth. Taas yung kinabuhi. Kung asa kang gibutang sa Ginoo on earth. Pero lahat po nang gibutang ka sa Ginoo dila, hawa ka dila, nagmut-mut ka, lahat ito na. Pero kung asa ang gitanong sa Ginoo, i-obey ka, dila ka, you will live long. Now, kung anak, musumpak sa parents, God will have, he will have, or she will have a consequence. Kasi consequence yan life. And God will make sure na anak. So, dili necessarily ikaw ang talo. In the same way po, pag yung anak, pasokon po din mo, nato na consequence. So, ang mga anak, ang parents has to understand po niya, at a certain age ang bata, na po na independence. Like the video na, that's another story. Like kami ang family. Ang yung loyalty na nasiyahan, misis o siyang bana, wala na sa inyuhan. Diba? Pero, no, siya, no? It's a matter of, when you know the truth, show kindness and show love, and how you say the truth. Dili ka magkulang na sa Ginoo. We have to wait. Number 2, we have to have discernment kung paano natin i-balance ang command sa Ginoo. Kaya ang command sa Ginoo, dili na siya one-sided. Perfect na siya. Even ba? Okay, next slide. That way, kanino, it is about mga bata no, na muhatag og support sa iyang papa ug mama in relation sa honor your father and mother. O sa nakita mo muna ko ng verse ginagamit na ang mga anak has to give money sa ilang parents. No? And they use this verse. Okay man ang muhatag, pero lahi siya context. Kung aning 1 Timothy 5:8, basa na to. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. So may gipaiguan na. Actually, ang story na ni Paul, he was not talking to the children. He was talking to the fathers na pwede din makatrabaho pero tamad. Tama yung lalaki yung nana. Tama ba po? Karong mo na mas kanya parang pwede din siya makatrabaho. Pero kay tambay mo yun, tamad bang yun, ang ingon sa Bible, pag ingon anak ka ng klase ng tao, labaw pa ka sa wala nito sa Ginoo.
Ano man, kana gani mong pamilya nga makita, di ba gani mong ilab? Kana nilong Ginoo nga di mo makita, will kong alab di mo ang Ginoo. On ang context ng Paul, these are for the fathers na may families. Pero, pag medyo nakaangkog yung anak and you want to help, pwede gihapon. There is nothing that stops you from honoring your father and mother. So, nakuha ba na itong point? Ang kita mga bata, we have to honor our father and mother. For in the same way, ang papa o mama has to be sensitive na dili po niya pakaulawan we put on the spot ang iyang anak. Napugso niya, siguro sa case ni Carlos Yulo, abot, sabi nilang gawain na ito, napugso niya ang mga sa 4, I don't know, ilahan mo na. Pero nakuha yung point, there has to be a balance and there has to be discernment. Yan, dili maayo with ang favorites. Kaya kung maayo favorites, maayo compare, wala ang tay-away, mao ang cause sa away sa maging sunod. Para natin, next slide. Patayan itong story, about episode 1, episode 2 na ta. Ang shortcut mo. Genesis 35, 29 to 31. Nasa na to? One day, while Jacob was cooking some stew, Esau came in from the field and was famished. Famished meaning gutom. Patayan ta. He said to Jacob, "Let me eat some of that red stew, for I am famished." First, si Jacob, "Sell me your birthright." Jacob replied, next slide. "Look," said Esau, "I am about to die." Nakita ko mamatay. So what good is a birthright to me? "Swear to me first," Jacob said. So Esau swore to Jacob and sold him the birthright. Then Jacob gave some bread and lentil stew to Esau, who ate and drank and then got up and went away. Thus Esau despised his birthright. So, barok ko niya so no, si Jacob, yan isa niyang kampabaga, kagulat. Unsay gipangayo ni Jacob? Birthright. Unsay gipangayo ni Esau? So, nakaon sa baw, gikapoy din siya feel, di ba? Si Esau, hindi mo na magdagan-dagan, pag-hunting-hunting. Siguro, pag-hunting yan, wala niya malapit, gikapoy. Uli sa balay, siya, pagkaksunod na to sa kagutong. Kauna ko, anak. Harap ko si Jacob. Pwede man, Ibuling niya sa akin yung birthright. Isa ng birthright. Birth niya, right? Mura na siya blessing na apil nila ang tanang mana sa kinabuhi. Hindi naman necessarily material, but the spiritual power in the blessing. It belongs to the eldest, the firstborn son. Gusto ni Jacob, iyan ang balik niya. Muna ang birthright. Muna ang special favor of God sa ibuha kung ikaw ang panganay. Now, sa may inyong kira, Esau despised his birthright. There are things sa life na pili natin o hindi mapili. One is, kano sa kanatao. Makapili ba na kano sa kanatao? Pili. Kung sa yung kurso i-take, mapili, dili. Pili. Asa ka mo puyo? Mapili. Kano sa ka mamatay? Pili. Isa ka lang higong-higong, pero di, kaya ba din, at nagong kagayan last week, dali tulay dira, ang paborito nga luksuhan sa maghigong. Pero di ko lang tarang bulukso, mamatay. Kaya pa, may injury lang. Kaya yan siguro, na-injury lang. Pero kala pa, nakaong ka na. Kaya the day of your birth and the day of your death, hindi ito napilihan. Muna, dapat tula, gidespise ni Esau, yahang birthright. Kaya naman, dili man siya ang dipili at ang dili man. Isa yung lesson na ini. Okay, next slide. Don't sell your, sabi ito ba 1, 2, 3, go. Don't sell your spiritual identity. Or don't sell anything na imong gipangayo sa Ginoo sa iyong pag-ampo, madugay kaayo, and when God grants it, imo lang baliwala. Ito nag-ampo ka nga, Lord, may tag, okay na mong pamilya. Yan na okay.
Ya, kung wala pong ka, hindi mo rin baliwala, wala mo kayong ibuhat. Ulit sa'yo na, kaya ako nga problema kaya ito bang. Pero tinampo mo, kaya when God answered your prayer, nakalimot kang pasalamat sa Ginoo. Kung siguro na dato na ka, pagkadato mo, wala na kang tayo musimba sa Ginoo. Ano ba? Kaya imo mag-exchange ang imuha spiritual identity, nag-ipilit sa Ginoo para sa imuha, para ka lang makakaon kung labi. Sama sa inyo, Pastor Liba, nag-agpo about corruption sa government, no? Or corruption sa kanila, no? Dili na itong piliyon ang kwarta over who we are in Jesus Christ. Tama ba? Diba? Dili ko na piliyon, but we have to choose kung kinsa ka in Christ. Kung natao ka lalaki, natao ka babae, ayaw na siguro babae, siguro lalaki, siguro ko. No? Kaya nag-confuse na matao ka ron. Unahunan sila, dili kung kinsa ko. Ang ginawa niya assign sa mga lalaki ka, ang ginawa niya assign sa mga babae. Usba. Pero usba niyo na, yung baligya, you are despising what God has given you. You are despising your identity. So ayaw panundog kay Esau. Ang eternal, lasting blessing, dipili mo sa panandaliang happiness. Kalinawan. Don't throw it away. Don't, kumbaga, imuha na ginuta na, imuha na, madawat ang blessing, na pera na, naging bato pa. Ano man, ang ipili mo is, kalimang term, short term, imbis of the long term. Same po na sa, study ka karon, pag-graduate mo, ganyan pag opportunities. Kaya kung pilihan mo ang lingaw-lingaw karon, kaon lang, makakadawat kong allowance, pero di ko musulod sa eskwelahan, good luck. Paparehan ka itong di ka kapakaon sa iyong pamilya. Diba? So, don't choose short-term na mga gratification over a long-term of suffering. It's not worth it. Mo na bibuhat yung isa. Okay ba? Clear ba ang lesson today? Okay. So, next slide. Muna sa Philippians 3:20, basaw na ito. 1, 2, 3, go. For as I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their end is their destruction, their God is their belly, and their glory is in their shame. Their minds are set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Remember who you are. Kitangtanan natin birthright. It could be a calling, it could be pagkaamahan, pagkainahan, it's a calling. Ang pagiging kabaguangan, it's also a responsibility. Kung gitawag ka mag-pastor, lead well. Kung gitawag ka may presidente, may mayor, govern well. Ayan na ilang ibaliwala kung sa'y calling God sa iyong life. Sa mga youth, know your calling. And you discover that by reading the Bible, by praying, and seeking God. And once you discover it, ayaw ilis ang iyong calling, gusto lang iyong mag-inom sa ba, focus ka nila. Pili mo kawilong-ilong, pero later na pag na-achieve na ni mo kung saan gusto ni God para sa inyo. Amen? Okay, next slide. So, balik ta. This is episode 3. Asa na ta? Episode 1, anak sila, may paborito nga ang papagmama. Episode 2, ibaligya niya sa yung birthright in exchange for food. Episode 3, verse 41. Sabay ito, go, basa, go. So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. Ang nagkabuan na kay ibaligyan yung birthright. Kung time na nahapit na mamatay ang papa, anak naman ang mata. Yan ipatawag yan na hindi si Esau gusto ko mukha ng galing na pagkaon. Ang hunting dito sa bukid, nagdalaan na rin ang hayop. Lutua, ipakaon sa ako, pagbuwan na pag-satisfy ko ay yung blessing.
So, nihanting yung tawag si Esau. Sus ka, nakalugog wala yung mama. Iyan, hingin na niya anak si Jacob. Dati, ginuhit dito. Luto pinakunway, ikaw musulod. Kaya ikaw si Esau. Pero ikaw rin si Jacob, nabatak siya ba? Hindi naman kamay ang papa. Pero ang gibuhat niya, kay bright ko niyang papa, gigulita ng kamot. Kami buhok ko wala. Pero sa story, nagbutang ko siya ng buhok, something sa hayop. Para abi sa iyang papa, nga, mauto si Esau. So ang ending, gibless ni Isaac si Jacob. Thinking it was Esau. Nasaktan nga ni Esau. Sukko kayo siya. Ana siya. Ang kasabutan in the days of mourning for my father at hand. Kasabutan na, wabot ang panahon na pagmamatay ng amahan, paghilak ng mga tao, paghuba na lang sa hila, patso na ako niya mo igsoon. See? Because of favoritism, nag-away ang igsoon. So careful, ang parents has to be very careful with that. Na usahin, or not just parents, kung nakay ang position of influence, be careful na you do not steer conflict sa inyo na sa boundaries. Na ikaw ang pinagbuhat. Diba? Kinaghan na kaya case. Mag-igsoon, mag-iaway. Tungod lang sa mana, di ba? Yuta sa kuko. Tungod lang sa Winston. Masamutan na siya pag binikanan mo kampi. In the same way, di ba, sa case ni Carlos Yulo, nagkampihay ng mga tao, mo samot. Pag nagani mag-away sa isang kapamilya, ayaw you to take sides. Let them solve it. Kaya the moment you take sides, wala na, buto yun na. Yung ikaw po nga na kay kaaway, kung saan ba yan, lamig mo gulay kasi impakya ba? Ikaw po namin daw, balo yan. Ikaw, baka na important, ikaw po nang istoryahan, ayaw istoryahan yung nagundan sa uban. Kaya kung imo lang istorya, nagdako lang sa mo. Delikado na siya. Kanya, ha? Dili na ng tao na muhilak, tama. Kung kayo hilak, hindi ko sabot tama na na. Dahil mga tao, huwag kayo muhilak, drama queen, no? Disney princess kayo. Pag hilak, feeling niya matuo. Matuo mga tao, in sabi matuo. Okay lang sa Pilipinas, di ba? Para kami yung presidente, sa una dapat ay mamatay. Ay manungi man ng tao, namatay si Cory, namatay si Ninoy, na presidente si Cory, namatay naman si Cory, gusto ko yung presidente. Ninoy, isa pa, nagaling mamatay. Para ka mahimot. Ang point is, careful anang tao na okay lang ma-offended ka. Someone is emotional towards you. Paminaw ka, and you pray for that person. Pero ayaw ni Sarah niya, sure siya na ako sa inyong side ko. Wala ta kabalo sa tika side. No? Isa na ka-side na nabungan. So, paminaw lang ang tuwi. Ayaw na istorya sa uban. Kaya istorya mo na sa uban, hindi mo na dismiss. So, be careful na kita, especially if respetado ka sa iyong family or sa iyong community, do not be cautious about taking sides. Ayaw pag-play favorites. Pag yung paborito mo mali, yung pagmadlungan, dili. Dili. Di ba, dili? Pero man, tainted naman yung judgment, naman may paborito. So, dili ka lang maayo. Pag magpadako ang bata, pag mag-leader ka, don't play favorites. Ayaw padala sa hilak-hilak. Kaya ikaw po, dili ka ng butang, kailangan nilakan. Pag tama ka, still lang taro, pag ilang ay hilak. So, ilakan, di ba? So anyway, patso na yan, igsuon. Pwede kahadlo pa situation ba? Sige, tara na ito ang next slide. Basta na ito, 1, 3, go. And the words of Esau, her older son, were told to Rebekah. So she sent and called Jacob, her younger son, and said to him, okay, nato na ito. Okay. Surely, your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you. Now therefore, my son, obey my voice, arise, flee to my brother Laban in Haran. So see, because of favoritism, nag-break ng igsuon nga, wala magtiaway. Gusto ba?
Sad na story ba? Actually, ang Bible, makain ka na tinuod din, hindi siya fairy tale book. Kaya wala niya tinatago ang mga realidad sa kinabuhi. Kung invento na ni, happy ending perdi. And then, niya, butan kay sila tanan. Yasin sa sila tanan. Happily ever after. Dili, ang Bible, musulti nila sa kahimtang sa mga tao sa una, even though they trusted in God. Pero doon mo makita po na ang Ginoo, maski ang tao na ay sariling agenda, dautan, na isala, may tabog gyapon ang kabubuton sa Ginoo. Si ako, walang gusto siya, ang gusto niya. Kaya walang gusto, nag-iaway niya. You think, hindi ma-accomplish ang will of God kasi away na, hindi niya ako. Anak ka powerful ang Ginoo. Pero mas nindot yun, kung accomplish ang will of God, na nag-love ang tanan. Diba? Mura lang nalipadulungan ba? Yan to ka sa, yan to kang mati, pero ito yung kang butuan. Yan yung pag surigaw, pati bugay. Ano pwede ka? Pati bugay yan. Kung pwede naman ang shortcut. So ano, no? Kung na siya ang importance niya. Next slide. So family feud, away sa pamilya, can lead to strained relationship. So karon, sa mga parents, examine how you run your families and you train your children. Mga bata, kung nalain kasi may gusto mo, forgive. Kung ikaw itong nakakuha sa sakit, forgive. Tapos nindot good na, kung ikaw minisa na, ikaw mo na yung dispensa. Diba? Kaya usahin ba yan sa likod lang? Naka sa sitwasyon nga, hindi ikaw ang ito pero gulot na. Gulot na, hindi mo na maback on yung time machine. So, may solution na. Kung sisgutan mo lang tanang sipyan, wala di man ulit. Ihapan nagbali, wala di man ayos. Ihapan nagbali. The best is, forgive. Dili na storya ng past. Ito ako Tanang ito, ang next slide. More careful tayo na mapasala sa kung may gusto no? Control, be careful to how we say things. Kaya sa Bible, basa na to, a brother wrong is more unyielding than a fortified city. Disputes are like barred gates. Nasita din. Pag na-offend ang inyong igsuon, isod makikuli. Pero hindi na pasama ng imposible, isod lang. So careful with your words. Okay, next slide. So, normally ang episode 4. Basta na ito, 1, 2, 3, go. Jacob looked up, and there was a son, coming with his 400 men. Okay, stop. Kaya situation na din, balik na si Jacob, makikulik na ba? Kailan yung years ang yagi ha? Siguro lampas 10 years na, kailan siya ng anak din eh. 20 years na siguro, wala sila nagkita siya Igsuon. Kaya sa una, wala may Facebook, so dito yung mas-talk sa Facebook yung Igsuon. Pagit ready Kaon sa rin yung Igsuon. Wala pa na tao si Gia sa niya, karang panahon pa niya, wala yung cellphone, wala yung text, wala yung telephone, wala. So, wala ka ba nang buhiyo pa tayo ng Igsuon, makadumog ka lang. So, ibalik na si Jacob. Tumit isaw. So, may nakita niya, 400 men, wala. Kung ikaw si Jacob, itikasan mo yung suri mo, pag ulit mo, kita ang 400 ka laki ka over niya, kasi batiyon mo. Ay, siguro pa. Sa una, ang gira, panagdanay ka na, wala may armalay machine gun. One is, manumano din ba? So, panagdanay ka na, kung ikaw ay isa yung 400, wala. Lulog ka. Palayan ang basa. So, he divided the children among Leah, Rachel, and the 2 female servants. He put the female servants and their children in front, and Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Kinatulan sa verse 4, 1, 2, 3, go. But Esau ran with Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him and they wept.
Actually, wala nang di-flash ang mga verses, pero gibuhat ko ni Jacob, nagpadala siya gifts. Naghatag siya regalo kay Esau, mga hayop, mga tao, kaya na may slave sa una, naghatag siya mga hayop, mga tao, para gibauli ang ibsugon. Pero di siya sure kung na-okay na ibsugon. So, mo itong pagkakita nila, nag-gugugid siya, 7 times, nag-gugugid. Nga, gipalikod niya yung pamilya, kaya nasupat siya, ginan mo niya, ang pangalan na mo. Hadlok din siya, hadlok na siya ang magulang. Pero sige buhat, dagan si Esau, gi-embrace si Jacob. Yan gikisa, hilak sila mo. Na ay reconciliation. Anak ko reconcile. Kaya kung mag-reconcile ka, yan kanay mo, mag-iaway niya ako mo. Kung gusto ka makigulit, ayaw nag-ipang sala. Embrace na yun. Katong hilak mo na to. Yan, nangayon, actually, nangayon, sorry. So, next slide, please. Ay, hindi ko na nakalimutan mo. Nangayon, sorry, actually, si Jacob kay Esau. Pero wala na niya ginitali. Si Esau po, wala na siya nangulta. In fact, yan na si Jacob kay Esau, naku yung mga regalo si Juan, ibalibad si, kaya na si Jacob, naku regalo si Juan, ibalibad si Esau, kay, ano mo tagal regalo, dapat na mabukol, i-bless na ko sa Ginoo. Nagano siya 400 ka tao. So, mga lalaki, sobrang kasi ang private army ba? Ay, hindi ka pala kailangan at importante na ulit ha. So, it started bad, but it ended up good. So, ako challenge sa batang sa kayo. Kung nang may members in your family, kung close pa rin yung amigo, na kung parang wala ka ng istorya, pray. Reconcile. Kung ikaw to ang cause na nangilan, ikaw ang naka-atraso, ikaw with ang dapat initiative na reach out. Luhod. Kung pwede, wala ka bayad sa utang, bayari. Inainahin. Kaya pag nabayaran ka, ang po na po gawin ito, magkikita isa ka. Pero kung magkita mo, ayaw po din na nga, ito lang mo po. Ito na, no? Reconcile. Kaya kung ikaw itong nagrabyado, ayaw po, balibari. Magahay na galing sorry ang tao. Willing na galing ubayad, iyo pang balibaran. Ayaw. Accept. Forgive. So, mo na ang ato ang lesson kami. No? So, kung affected mo itong case ni Yulo, ang pungin na sila na magpungin sila. And sa to ang life, as parents, don't play favorites. Children, honor your father and mother. Parents, ayaw pasok kayong anak, don't provoke them to anger. Yung pag mahumana na tanan, gawin ng pastor sa it's too late. Karoon mo ko na kabaluan eh. Wala na rin gawin yun, kalayo na. Pray for reconciliation. Kung ikaw ang cause sa sala, kabaluan ka, layo ka, I'm sorry. Kung ikaw itong ipangayo ang sorry, release the demons. And ka na, marimaya ang Ginoo, and you will have peace. God bless you. Bless mo mo? Amen. So, kanina story, naislutan ni dahil tungod itong kuhan room. Sana sikat ko mga chismis sa tibuong kalibutan. Kaya sinilo. Ang point kanina story is that this will not happen kung sa pamilya na wala tayo kung ginikanan, walay favoritism. Because kanang pabor-pabor mo, hindi na siya makatuan sa anak. Ano bang makaingon itong maka-observe? Makabalo ba mo na ang mga anak na ito nag-observe na? Observe na sa ako. Kaya halataan na ang inyong paborito katong isa. Mukuot ka kapagad 20 niyang isa G's.
ginagmay nga butang, but we need to be careful. Balance kita. Kami sa inyong ate, sa una pa, before mi nagkaroon ng children, amo na ang gina-eskwelahan. Kung sa una to, padakuha to anak. Una, kung dili ka mag-away sa ilang atubangan, amo din ang likayan na mag-away ni sa ilang atubangan. Di mo din na malikayan na mag-away ang magtiayong. Pero amo din ang we did our best na dili ni mag-away sa atubangan sa mga bata. So, mo na ang atong himuon no, number 1. Ikaduha, katong makita nato sa atong biblical message today na gikan sa story ni Esau ug ni Jacob. Walay favoritism kay ang papa dito siya sa katong kambal ni actually pareha ni sila edad. Nahimo lang magulang si Esau kay siya may una ni gawas. Siya ay magulang kay siya ni una gawas. Pero pareha sila edad, pareha sila birthday. Kani silang duha. Nauna lang gawas tong isa. So, mauna siya sa parenting, importante na dili ka makakita na natay paborito. Although sometimes di na ito malikayan nga katong bata nga buutan kayo sa ato, katong lambing kayo sa ato, maputoy maduol sa ato. Di ba? No? So, in spite of that, ayaw pag favoritism. Ang puan nimo tong anak nimo nga medyo weak. Naka-remember ko sa una si Pastor Sam o si Dave, nagsunod naman sila 1 year and 12 months lang ang gap. Si Pastor Sam, ano siya, kanang masakitong nani asma. Si David, pagkutos gana, brusko kayo, katong description ni Esau mo. Ito si David na, ulam niya, basta nagtubo na siya nga kanang adventurous. Iyak ba? Dagan dito. Kanya, to si Pastor Sam, ginahimo na mo, ginapray na mo. According to God's will, Lord, iyon ka ang firstborn son imo. Iyon na ni Lord, mga firstborn son. Mauto ka to si Esau, siya man ang firstborn kay siya una ni gawas. Wala na Lord, will na ni Lord. Kanang birthright, katong ginasbukan nila nga birthright. Dako kag privilege, dako kag mana. Apil na sa birthright, ikaw man ang kamagulang nga anak. Na ay tradisyon na nga basta ikaw ang kamagulangan nga anak. Kung 5 mo, katunga sa katigayunan sa inyong ginikanan, imuha na kamay bulan. Ang katunga, bahinon inyong upat, na siya. So na kay birthright na lamang ka permit. Because the firstborn son are chosen by God. He said firstborn son will. Okay. Amen, no? Firstborn son are chosen by God. Naamoy special place in the Lord. So, inyo nang prayer. Lord, actually ako firstborn son mo ko. Ako may firstborn son, Lord. Ako i-claim. Kasi wala pa mo kaprayan naman. Kanang spiritual rights, mo ba ito? Di ka na sa Ginoo na kay special panana. I-declare mo na sa Bible. Ingon ng Bible, the Lord does not show favoritism, pero niingon po siya, anang firstborn son, ako anak. Anang katong tribe o katong priest, ako na. Iyan na, iyan gikuha na. Iyan ang anak ko. So, the Levites, mga tribe of priests, mga Levites. And primero firstborn son, later Levites.
Kunya karon may ng mga babae, kami day pastor. Ang sama ni sa Bible. Actually sa kay Jesus Christ, in the past, kaning story na niya, ang mga babae ani, moral lang na sila o kuwan, ang butang ba? Di, ang tag-iya ni mong bana. Anak ka, you are owned by your husband. Wala kay yung distinction na leadership, wala kay lalaki o ina. Mga nga, even sa Bible, ingon ng Bible nga, wife, submit yourself to your husband. Ang context mo na ni Jewish ang culture ba? But niingon din sa Galatians 3:26, 27 na in Christ Jesus, there is no more Jews or Gentiles, male or female, slave or free. Wala na in Christ Jesus. All of us are equal in the eyes of our Lord. Karong with the new covenant, equal na tamo na siya ang applicable verse sa ato. Ephesians, Ephesians, I think 5:25 itong wives, submit yourself to your husband. Your husband, love your wives. Pero there is a verse prior to that. You should submit to one another. Istoryahan din nato, labi na ang sa pamilya. The husband and the wife, mag-istorya mo kay ang husband sa karon nga setting mo man ay mangitag ang warta, di ba? Ang wife takes care of the children. So sabutan ninyo kay pag-abot sa naamo na yung mga bata nga uyaw kayo mo sumbong ka papa, biglalan ko ni mama pa, ano man, alaban niya sa papa ba? Amaw na po ito hinunggan, mag-away ang magtiayon. So, dili ta dapat ma-set up o dingon ana in the family. Dili. Atong, the way we handle things, atong biblical way, atong ipakita na nila na children, their parents, kaya atong ang gitudloan. Kaya parents do not promote your children to anger. Ayaw palabihin bunal, ayaw palabihin kasama, ayaw palabihin bawal. Halos ka lang mo sa bata, bawal na, pili na. Hindi sa bata o. Muna siya atong batayan. As Christians, let's see to it na ang atong family will grow in the Lord. No, kay si Lord ang watag wisdom. Kung wa ka niangay sa gawin ang inyong asawa, ginatrip ang mga bata, istorya mo kung ulang duha. Kung ang asawa, wa manahin sa pamaagi sa pagdala sa bana, istoryahin ninyo kung ang kanilang duha. Ayaw mo pagbugno at tubangan sa inyong mga anak. Maka-apekto na. You can have strong children if you do what the Bible says, ang training sa ila. Train them in righteousness. Maligo ng bata. Bisan pag limited ka o tudlo sa bata. For as long as you honor God in your household, the word of God, na naamoy love, magtiayon, uyaw na inyo. Ako mo, 100% dito na makaingan ko. Anong love at home sa magtiayon, mo strengthen na sa mga bata. They will grow up powerful children. So ato po ang pinag-alala. Kabalo mo kami, story na ni, di ba nakasala man si Jacob kang Esau? Okay, iyang gikuha ang birthright, no? Kanya, pagkauman, iya pag yung giila niyang papa, siya pag yung ang gibless sa papa. O may sala niya. Nasya dako ang atraso. Pero sa iyang igsuon kang Esau. Pero si Esau, kabalo mo sa iyahang atraso. Dako kayo iyang atraso sa Ginoo. Nga naman,
Birthright man niya. Ang iyang gibaligya. Muna, kita po, timanan nato ni sa atong pamilya, the way we do things, the way we make decision. Kung sa man ang imuhang decision, dili na sa Ginoo ka. Imo-imo naman ka ng dire sa kalibutan. Why problema na? Pwede pa na siya ma-anlo. Pero kung imo ganing o ano, kanang will ni Lord, imong usbo, imo lang baliwalaon ang kabubuton ni Lord, bantay ka, wala kay blessing. Kung sa mga example, parehan ang kaminyo ba, marriage, that is the will of God. Yan na yung iban magbinyo, na pagkaw magbinyo, yan, bulagan. Walay kahadlok sa Ginoo. Committed na, commitment na. That is the will of God. So do not do anything that will break the sacredness of marriage kay si God ang nag-install anak. Mauna kung mag-live-in, dili ito na will ni Lord. Imong i-bugal-bugalan ang will niya in marriage. Ano mag-live-in mo ka? Nga pwede mo ka magpakasal. When you fall into sin, pakayo lang, sorry. Mapasaylo ka sa Ginoo. Pero when you live in sin, aka na, bugal-bugal na sa Ginoo. Dili ka magpakasal kay alanganin ko kasi ko niya, bulag ka magyapon niya. O di bulag ka lang muna. Ayaw mo pag-live-in. Kaya na siya blessing. Timan ini ka na ranong ako niya nagkuha kong license to wed kay dili na ko gusto na magpadayon ng inyong anak. You made a decision because the fact na you made a decision for God, bisag unsa pa na imong weakness, bisag unsa pa na imong problema, God will help you. Nga naman, at kung first move lang nimo nga you trust God, magpakasal ka without fear, Lord, sige lang. Basta, tumanong na ko ang inyong bigyan mo na siya. I-honor ni Lord ang inyong prayers. Ngunit siya si Isaw, nasuko ang Ginoo. Nga naman, iya mag-ibalik niya yung regret. Isang regret, bibigay ko sabaw. Sabaw sa baka ba, isto. Lami kayo, kuhan na, bulalo. Dikambyo niya sa iyang regret. Patayan mo na. At times, kaya, wala na ito ito yun. But marriage, it's a commitment kay will na ni Lord. So, ato ng ipikpel. Do everything you can to keep it. Do not do otherwise because you insult God.